Nasa linya natin si Director Jimmy Santiago ng National Bureau of Investigation. Director Santiago, Attorney, magandang hapon po sa inyo. Si Henry Uri sa DCRH. Good evening po, Ka Henry, Opo. at sa mga nakikinig sa atin. Una po, salamat sa inyong pagpaunlak. Director, kayo nga po ba, tama ba, naatasan din kayo na magsagawa ng sarili ninyong investigasyon tungkol po dun sa nasunog na gusali ng Department of Public Works and Highways sa Quezon City? Yes, sir. Apo, Opo. yun pong particularly, yun pong building ng DPWH, Bureau of Research and Standard Opo. sa NIA Road. Opo. Opo. Initially po, ano po ang nakakita ninyo? Kung mayroon na ba kayong mga initial findings sa sanhi ng pagkasunog? Ano ang mga nasunog? At ano ang mga, kung mayroon man, mga dokumento o mga bagay na nasunog po dun sa gusaling yon? Yes, sir. Initial po, together with Captain Bernard Soriano ng Bureau of Fire Protection, napag-alaman namin na ang cause ng sunog ay maaaring octopus electrical connection, mayroong mga unsafe and improper and hazardous multiple electrical cords and extension wire. Mm-hmm. Kaya po nag-umpisa yung sunog. Di umano, yung sa may octopus connection ay sumabog, pumutok, ganun po. Opo. Sa bahagi po ba ito ng ng kisame, ng dingding, ng connection? Sa opisina po, doon sa saksakan. Sa saksakan. Opo, oho. So yung mga saksakan sa opisina, may mga nagsala-salabat ng kuryente? Parang ganun po. Opo. Oo, parang ganun ho. Yes, sir. Opo. So, and then from there po, ano po ito? Nangyari po ba ito sa gitna noong third floor o sa dulong bahagi? At mabilis na kumalat po ang apoy doon sa palapag na yun? Ayun, doon sa third floor lang po naman ang naapektuhan na maigi. Opo. Kahapon po yun, Tapos kanina, nagpabalik po ako ng forensic investigators natin. Aha. Purposely to check yung nagpulot po sila ng mga debris. Opo. Yung mga burned materials at chinecheck po namin ay nandito po ngayon sa opisina yun at magdamag na i-examine ng ating mga forensic chemist at titignan kung meron bang flammable substance introduced or nalagay, titignan po natin yun. Opo. Ngayon po, bukas naman ay babalik uli sila for the electrical investigation together with investigator ng National Office ng Bureau of Fire Protection. Opo. Yan po. Opo. General, may mga computer po ba na mga nasunog? Aha, General? Yes, sir. Director? Opo. May mga computer pong nasunog, Director? Meron po mga computer na nasunog at saka ilang mga gamit doon. Yun po ay checkin pa pong mabuti. Opo. Kanina po kasi ay hindi masyadong ikot ang ating mga investigator dahil hindi pa po finally na process yung area. Yun ang terminology nila ng Bureau of Fire Protection. So pag-process nun, dapat magkasama kami. Bureau of Fire Protection kami. But then kanina po ay nandun si Fire Investigator Foronda at ang DPWH po ay tumutulong naman sa aming investigation na ginagawa. Opo. Mga ilang pong computer, kung may bilang na po kayo ang nadamay sa sunog? Ay, wala pa pong formal report sa akin tungkol dyan. Opo. Yun Alright. pong masabi ko na sa inyo, yun pong electrical investigation bukas ay to determine naman kung mayroong negligence o purely accident. Yun po ang i-determine namin. Yung mga kinuhang materials, i-determine namin kung may
flammable substance ba na na-introduce Opo. o nailagay. Yun po, malalaman po natin yun. Aha. Sabi nga nung chemist ko ay magdamag nilang i-examinin. Opo. Director, ito hong building na ito ay may katabi ba ito? Kung hindi ako nagkakamali, may lumabas pong impormasyon. Nakatabi ito ng Region 4A building at Region 4B building. Tama po ba? Actually, ano po ang building na ito yung ano lang ho nila Bureau of Research and Standard. Opo. Yun pong sinasabi nyo na DPWH ng para sa 4A At 4B? sa 4B Oo. ay nandun na po sa nandun na po sa somewhere sa nandun na po sa may Maropa area. Hindi po diyan. Wala na po ang opisina, hindi na po nag-oopisina dyan ang 4A at 4B. Oho. Mhm. Therefore, dyan po sa compound na yan, ibig sabihin, ang naririyan na lamang ay yung Bureau of Research and Standard? Yes, opo. Kasi kanya ko hunay tanong yan, kung naroon po pa rin ang 4B at saka 4A, baka ho ang pangamba natin baka nabasa naman kung ano mga papel doon o mga computer doon. So kung wala naman na sila palaro, so ano ho na lang ang naiwang mga nag-oopisina doon sa gusali ng 4A at 4B? Ay yun po sa research and standards nila. Okay. Yun po ay kukunan pa po ng statement, kukunan sila ng statement kung bakit nag-umpisa yung apoy, sino ba nag-occupy doon. Aalamin po namin yung lahat. Pero kanina nga ho, hindi kami makakilos mabuti ayon sa aking mga investigador dahil hindi pa napo-process mismo ng Bureau of Fire Protection. Opo. Siyempre po, although kami investigador din, but then ang may primary jurisdiction sa mga sunog ay Bureau of Fire Protection. Opo. Mga kailan po kayo magkakaroon ng paglalabas ng resulta ng inyo pong sariling investigasyon sa tansya po ninyo? Katulad nung mga tungkol sa debris, ito magdamag tatrabahuhin ng aking mga tao. Yung sa electrical naman ay bukas po isasagawa yun, depende po sa mapagkatapusan ng ating mga electrical engineers. So hopefully by next week, Monday, Tuesday, baka may complete report na po kayo. Opo sir. Opo. Diyan, Director, yaman din lamang na kayo nasa linya namin ay kami po'y magtatanong na rin sa inyo. Kayo rin po ba'y naatasan nga na alamin kung nasaan na talaga ano ang address ngayon ni Congressman Elizalde? Ang alam po namin, latest na alam namin according to the Bureau of Immigration ay nasa Spain siya. Parang sa Spain, ganun ho. Opo. Pero tama po yun. Inatasan na rin kayong alamin kung nasaan ang kanyang destination ngayon. Hindi po. Ang Department of Justice ay nag-request na sa BID na magpalabas ng Blue Notice. Alam niyo po, yung Blue Notice ay para malaman lamang ang location ng isang tao. Wala pa pong Red Notice tayong pag-uusapan dahil wala pa naman pong kasong na naisasampa sa kanya. Opo. So kayo po, ano po ngayon ang inyo pong papel dito sa ongoing investigation and inquiries dito po sa flood control issues? Ito pong tungkol sa flood control controversies, ghost projects, ay nagbuo po ng task force ang ating DOJ, composed po ng mga pili nila na NBI agents, headed po ni Yusek Andres. At yung mga ahente ko po ay directly na nagre-report kay Yusek Andres ng DOJ. Hindi po sa inyo? Hindi po. Napa-furnish lamang ako ng report nila. Pero sila po ang nakakaalam lahat ng trabaho. Alright. So ngayon, yung pag-alam at paghahanap kung nasaan man si Ginoong Saldico is a sole responsibility of the Bureau of Immigrations. Ganun po. Kasi po kami kikilos lamang pagka meron na tayong red notice na ay pagka meron ng kaso na naisampa, that's the time na magre-request na kami ng red notice at makikipagtulungan po sa amin tiyak
ang ating Interpol dahil halos lahat naman ng bansa ay member ng Interpol. Opo. Siguro po kung mamarapatin ninyo masagot yung mga pangkaraniwang tanong na rin ng mga komong tao na paano ito kung siya ay doon pupunta sa mga bansang wala namang extradition treaty, maaari ba siyang pakialaman ng Interpol? Yan po ay talagang medyo mabigat na katanungan yan, mahirap Opo. masagot. Pero ang Interpol po ay talagang nakikipagtulungan sa mga member countries. Opo, regardless of kung member man tayo o kung meron man tayong extradition treaty. Parang ganun po. Mayroon silang gagawin pakikipagtulungan. Alright, so kami po ay nagpapasalamat sa inyo at sa inyong mga mabibilis na Teka, baka meron pala kayong nariyan na rin lamang kayo sa linya. Kumusta naman ang inyong mga operasyon sa iba't ibang mga krimen, sa iba't ibang kung may mga sindikato man kayong sinusunson o may mga bodega man kayong mga kumusta ang inyong mga kwan ngayon? Ang inyong mga pagkilos? Yes, sir. Patuloy po tayong sa kabila ng itong mabigat na hinaharap nating investigasyon sa DPW at sa controversy, ay patuloy po kaming nagtatrabaho doon sa mga ibang kriminalidad. Patulad po yung pinatay na media member. Sa Ligas sa Albay. Sa Albay. O yan. Nagtutulungan kami ng PNP para ma-resolve namin po yan, sir. Opo. May initial na ba kayo? Doon sa initial investigation na result na kayo doon sa pagpatay sa kapwa namin mamamahayag sa Albay? Parang yung grupo na nandun ay parang may lead. Pero nagbabacktracking sila ngayon ng lahat ng CCTV, mga nadaanan ng ambusher. May lead na pero of course hindi pa pwede nating sabihin sa ating mga kababayan. Naiintindihan natin yan. Opo. Basta mahalaga, may lead na kayong sinusundan. Yes, sir. Opo. Naniniwala kami na malulutas namin ito, sir. Opo. Sa lalong madaling panahon. Alright. Director, salamat po ng marami sa inyo pong pagtugon sa amin pong paanyayang kay aming mga kapanayam. Salamat po kay Henry at sa mga nakikinig sa atin. Salamat po. Magandang gabi. Alright. Si Director Jaime Santiago ng National Bureau of Investigation.